pag-asenso, panahon ni PRRD, grabe. May farm ako. Hindi ako makapunta doon, sirang-sira ang sakyanan ko. Pag upo ni PRRD, grabing kalsada kaliwat kanan. Ganon ang mamuno, yung may puso ba na he wants to serve, yung makarelate sa taong bayan. Itong mga nakaupo, manhid. Papanood-panood lang ng F1 car race. Alala ko si Sasasot, yung live stream niyo, nagsimula siyang magalit kay BBM, yung di ba sumipat sila na nanood ng F1 car race. Yeah, noong 2022. Oo, ako naman Pro Marcos pa ako noon. Ako yung may vlog ako, dinidepensahan ko na, bakit? Hindi ba pwedeng mag-relax ang isang Pangulo? Yeah. Ganun. But habang nag-file up, nakikita ko, wala talaga. Wala silang, hindi sila makarelate dahil mga mahiyaman eh. Nasubukan ba nilang nagutom? Nasubukan ba nila na natulog dyan lang sa kung saan-saan, yung matuluan ng ano? Never. Kaya hindi nila alam ang hirap ng mga nasa laylayan. Kaya ulitin ko yung condition ko, kayo nandyan sa Malacanang. Kung gusto nyong tumigil ako sa quote-unquote destabilize itong aking bunganga, tulungan niyo ang mga tribo na naghihirap. Hindi na ako magsasalita. Ganon lang kasimple. But kung hindi nyo gagawin yon kahit ano, hanap, kaso, gurgurin nyo ako, physically, whatever, I am ready. 34 years na sa military service na ang dami na nating napagdaan ng threat. Ngayon nyo pa ako tatakutin. Bring it on! Mabuti kayong dalawa nasa abroad. Ako nasa Pilipinas. Unahan ko na sila. Kung ano ang mangyari kay General Macanas, pag naitumba ako dyan sa tabi-tabi, alam nyo na kung sino ang may kagagawan. Ganon lang yun. Well, wala nang iba kundi gobyerno. Dahil mismo binabalita nila, yes, bring it on. Pero General, kahit nasa Canada si Roy at nasa Amerika ako, di ba? Andito na nga, gumagapang na ngayong panggugurgur nila. Wala naman ako sa safe, well, anyway, wala namang safely sa mundong ito. Ang importante, naninindigan tayo dito, General Roy at mga palangga, sa yung pagiging consistent natin na totoo makabangon yung Pilipinas. Di ba? By the way, alam mo kung anong pinaglalaban namin? Ito tong apat, no, kami. Isa lang naman eh. Isa lang kung pinaglalaban namin. Ayaw namin sa magnanakaw. Ayaw namin sa magnanakaw. Ayaw namin sa magnanakaw. Ayaw namin sa magnanakaw. Gadiana TV in the house. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa ating maliit na istasyon. Gadiana TV. Alam nyo, napakasimple lang sabihin na kayo makabayan. Pero hanggang saan at paano mo ipaparanas sa kababayan mo ang tunay na pagiging Pilipino? Gadiana TV in the house. Tuloy natin ang usapin, guys. Meron lang tayong question dito galing kay Marvin Cesar. Marlica, may pinapipirmahan dito sa amin galing kay Romualdez, galing sa barangay. Sabi daw, ayuda. Sabi niya, may picture ako nung pinapipirmahan. So yun yung People's Initiative na gusto nila. General, parang meron, anong opinion mo dyan, General? Nako, ito na yung nakikita nila ang senaryo. Pag ilalabas na yung pulburon video, mag-alborot ang taong bayan, talaga mapipilitan silang mag-resign. Ganon. Ito na yung pamamaraan nila, Pete. Ang sarap panoorin nito, no? Yung presidente mo palalayasin dahil sa pulburon. Ano ba naman yung presidente naman ng Pilipinas? People's Initiative. Mag-resign na nga itong Bongbong Marcos Jr. na ito. Magre-resign siya. Kailang bilisan nila ngayon yung People's Initiative, charter change, para pag-resign, okay, resign ako. Okay lang, Romualdez ang papalit. Yun ang nakikita kong... Yun talaga yung ang plano ni Pato. Alam niyo ba yun? Yun ang pinakaplano ni Pato na siya'y pumalit, no? Kung sakali matanggal si PBBM ninyo. Yun ang pinakaplan nila. Plan B nila yung plan B. Game plan nila. Kaya mabuti at napapag-usapan natin dito,
social media age, huwag kayong pumirma. Yes. Tanggapin nyo yung ayuda, huwag nyong pirmahan. Ang tagal nang nagbibigay ng ayuda. Wala namang pinipirmahan. Bakit ngayon magpapapirma? Kasi yan na po yung People's Initiative. Kalukuhan yan. Yeah. Plan B. At saka, sinabi ko yan sa expose ko na doon kasama doon sa pagkukumbinsi ni Senator Amy kay Kuting na mag-resign lang siya basta make sure na si Tambaloslos o si Donald Duckling ang tawag na Attorney Glenn. Kaya Tambaloslos na siya ang papalit na hindi si Sara. So, yan ang mga conditions nila. So, ganun din. Diba? Sila pa rin. Anong kalokohan yan? My God, ginagamit yung ayuda. Totoo, ang dami nang kumakalat. Kaya sa mga kababayan ko, OFW, lahat kayo, sabihan niyo po ang inyong mga pamilya na huwag pumirma nitong ng People's Initiative na ito ng labag sa inyong kalooban. Okay? Legal naman yan. Di ba? Nasa Constitution yan. Pero yung forcibly, okay? Napapipirmahin kayo at bibigyan kayo ng ayuda, yan ang labag sa karapatan ninyo. So don't do that. Well, if you really want to, sign the charter change, as gusto nyo si Tambaloslos o magkaroon ng extension of term limits, hindi go kayo. Pero kung nililin lang kayo, ayan ang labag sa ating batas. At dapat ngayon mapasuhan yung mga kongresista. Anyway. Madagdagan ko, Marlica, Po. Yung People's Initiative, mayroong parang top page. Nakalagay doon we authorize attorney so and so to petition for us for so yung first page yun. Ang gagawin nila, hindi nila ipapakita yun. Bond paper lang. Itago nila yon. Bond paper lang, nandun yung, kasi nakita ko na yung format pinasa sa akin. Name, address, yung mga basic information ng mga tao. Tapos perma. So ganun ang gagawin nila. Ito. Gambling ito. Yan. Yan, ipakita natin yan. Yung parang yung i-relate nila sa charter change, hindi nila yan ipapakita. So, kaya lulukuhin nila yan. General Roy, pinost ko to dun sa 2 page ko kaso tinumba nila, ginorgor nila. So, i-post ko to ulit sa Boljakan sa isang Facebook page natin. Sabi dito, we are aware that the petition shall be filed with the Commission on Elections for the proposal to amend Article 17, Section 1 on the 1987 Constitution through, People's Initiative. The amendment to Article 17, Section 1 of the 1987 Constitution shall be as follows. Article 17, amendments, pirma. So yung nag-send nga nito sa akin, hindi niya maintindihan. Sabi ni Ms. Marlica, ano itong pinapipirma? Tapos yun nga, may kasamang ayuda. Kaya sabi ko, wag mong pirmahan yan, palangga. So, kita niyo yung panloloko niyo sa tao, Kongreso. Di ba? No. So, next, magsusona na si Kuting, di ba? Sa tingin mo, Roy, aabot pa ba si Kuting sa susunod na sona?